Malapit na. Wala tayong choice mga sis kundi mag-plancha. Cute-cute niya mga sis. Pagka ganun pa yung mangyayari ay mas matatagalan pa. Ay, ang ganda. Hala, feel ko nga small ako. Hi mga seswang! So today is pang 4th day na ng ating countdown before ang ating house turnover! So ay mga seswang, sobrang na-excite na kami sa papalapit na house turnover. So kaya naman mga seswang, samahan nyo kami ngayong araw. Ayan, syempre sa errands namin. And syempre, hindi pwedeng mawala ang ating update sa ating bagong bahay. Dahil talaga namang puspusan na ang kanilang paggagawa. Pina-finalize na ang ating mga landscaping, yung tiles natin sa likod, sa ating service area. So, kaya naman mga seswang, sobrang na-excite kami na pumunta araw-araw doon para makita yung mga everyday na accomplishment, mga panibagong update sa ating bahay. So, ayan mga seswang, kahapon si Muna yung nag-update. So, ngayon naman is tayo naman ang mag-a-update. Gusto mo yun talaga naging alternate na talaga ang aming pagpa-vlog. So anyway mga seswang, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa aming mga video. So thank you so much, and syempre sa lahat ng mga nagko-comment ayan sa ating everyday upload. Talaga namang maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang na-appreciate po namin yung inyong panonood at pagko-comment. So syempre pag nanood kayo, nag-comment kayo, automatic naman na i-like nyo yung mismong video natin para bongga na, ganon. So ayan mga seswang, si Mo ay sobrang agang umalis dahil meron lang siyang inasikaso, and tayo kasi kapag maaga tayo, marami pa kasi tayong chuchu, mga kaganapan, mga ganap-ganap ganyan. Kasi alam niyo naman talaga kapag babae, mabagal kumilos. Kasi marami tayong mga ginagamit, ginagawa sa mukha, ganyan. So, ayan, katatapos lang natin maligo, kaya tayo ay mag-blower. And papatuyo lang muna tayo ng hereret para bongga na. So, yan mga seswang, I think okay na yan. Hindi ko na siya masyado yung tiniyo ng tuyo talaga. So, medyo tuyo lang siya. Hindi siya yung tuyong-tuyo. So, ganyan ang ating itsura mga sis kapag hindi na plansya ang ating buhok. So, kaya naman, everyday din tayong nagpa-plansya para naman maunat. Kaysa naman lumabas tayo na ganyan ang itsura natin. Alam mo yung naligo ka na pero mukhang hindi ka naligo. Ganun yung atake niya. So, kaya everyday ko din to pinaplansya. Kahit na alam kong nakaka-damage ang everyday nagpaplansya. Pero we don't have no choice. Wala tayong choice mga sis kundi magplansya kasi tingnan nyo naman ang itsura, di ba? Napaka wavy niya and super dry. So ayan ngayon mga seswang, get ready with me ang atake. So first, kailangan muna natin magtanggal ng mga sumpa. Hindi lang siya halata mga sis, pero mabilis sumubo ang ating mga bulbasaur. So i-zoom ko lang. Ilalapit ko na lang. Ayan. Ganyan yung atake niya mga sis pag malapitan, 'di ba? So parang lakas makatito, lakas maka-uncle. So hindi pwedeng ganyan, kailangan natin yang tanggalin. Gusto mo 'yun? Kaya bumili na tayo nung pang-ano natin pang-ahit natin. So gamit itong Tencent. Ayan, ang gagamitin natin. So lagi namin 'tong dala. So kaya kailangan natin siyang tanggalin. Kaya kailangan nating mag-ahit. Gusto mo yun? So, mag-comment nga kayo down below kung ano yung mga nakakapagpapatanggal dito sa buhok sa Bulbasaur, 'di ba? Kung may mga bawal kasi ako sa mga iniinom Ano ba? Pinapahid? May mga ganun ba? Yung pinapahid, yung para kahit paano medyo bumagal yung pagtubo. Ay, parang mayroon diode ata yun. Diode. Kaso baka ma-Harley ka naman yun. So, ayan. Tapos na tayong magtanggal ng sumpa. So, next naman natin, kailangan natin mag-toner. Mga lakad kami. Kailangan talaga maaga magising. Late na kasi ako natulog kagabi. Gawa nga ng may mga pinanood ako sa Netflix. Actually, dalawa kami ni Muni. Kaso, tinutulugan ako Kakatulog siya. Pero syempre, naiintindihan ko naman kasi nga, mas maaga siyang nagigising sa akin kasi nga nag-ready pa siya ng mga
pagkain namin, ganyan. Kasi hindi na kami yung pwede yung order dito, order dyan. So, siya talaga nagpe-prepare ng mga pagkain namin. Kaya sobrang excited din yun sa aming bagong bahay kasi siya daw talaga magluluto. And, diba, pasabog yan kasi ito yung month na sinabi na aming contractor na ito turn over na nila. Pero tignan natin mga sis kasi halos kung titignan nyo naman yung bahay, patapos na rin naman talaga siya. May mga ibang mga dinadagdag na lang, kinakabit. Kasi yung landscaping namin is mag-uumpisa na din. Ready na din yung mga plants, nandun na. And comment pa nga kayo mga sis kung ano magandang plants na i-add pa doon. Kasi parang medyo nakukulangan pa kami sa mga plants na nandun eh. Kasi parang kalamihan sobrang liliit. So ayan, tapos na tayong mag-toner. Next natin na gagamitin ay etong serum ng You Glow Babe. So, perfect to mga seswang. Hala, paubos na, di punggol. Daw kami gumagamit nito, kaya ang bilis niyang maubos. Tignan nyo, yan na lang. Mag-add to cart na nga ako nito. Kailangan mag-order na naman. Sunod naman natin ang soothing gel. So, ito yung gamit naming moisturizer. Soothing gel na to eh. Kasi matagal na namin to gamit. Naubos na yung binigay sa amin ni Isa Marie. So, same lang din ng serum mga sis. I-apply lang natin siya sa buong mukha. Tapos hanggang sa ma-absorb din siya. So, na-absorb na din ng ating skin yung nilagay nating moisturizers. So, ito yung gamit kong sponge. So, ano to? Sponge ni Mama Ann. Mama Ann Cuts! Ayan, dalawa to yung isang black na kay mo. Kasi nagsa-sunblock din siya. And, naano namin kapag kamay kasi yung gamit, hindi maganda yung lapat niya. So, maganda yung sponge. Lalo to, sobrang ganda ng lapat niya. Hindi siya masyado nag-a-absorb dito sa foam. As in, na-absorb niya, tapos inaano din niya. Na iiwan din niya mismo sa face mo. Hindi katulad yung ibang sponge na talagang, alam mo yun, parang nasa kanya na lahat ng mga in-apply mo. Wala na sa face. Tira-tira na lang, ganyan. So, ito muna yung gagamitin natin. Skintific na sunblock. Di ko makita yung isa eh. And that's the final look. Okay na yan mga sis. Maganda diba yung pagkakalapat ng ating sunscreen. So, share ko lang itong in-add to cart ko na damit sa Shein. So, bubuksan na natin siya. Actually, marami dapat i-add to cart ko. Kaso nga lang, hindi na kasi ako sure sa size ko. Kung before, sure ako, ang lagi ko kasing in-order, it's either 1XL or XL. Ganon. Ganon naglalaro yung size ko sa Shein. Sa mga damit. Yung katulad ito, Shein to. Medyo maluwag na nga siya. Oh. Kaya, syempre, nag-order na ako ng isa para naman alam ko kung anong size ko na sa mga dress. Kung small na ba ako. Kasi yung ibang damit ko small. Diba gusto mo yun? From 1XL, XL hanggang sa naging small na tayo. Pasabog. Kaya I'm so proud of myself. So, ayan, ang cute! Parang ang ganda sa ano. Ay, ang ganda. Hala, feel ko nga small ako. Oh my God! Small ako! Ito small to, oh. Halos kakatawan ko na siya. Hala! Oh my God! I'm so proud of yourself. So proud of yourself. So, magpa-plansya na tayo. And syempre, yung ating chinela. So actually, buy one take one to. Binili namin sa SM Supermarket. Yun lagi kong suot na ano na siya. Gas-gas na siya masyado. As in, pud-pud na siya. And hindi na maganda yung kulay niya. So bubuksan na natin to para maggamit na natin. So ang ganda niya, di ba? And mura lang siya mga sis kasi naka-buy one take one siya. So mga sis, tapos na tayong mag-ayos. So lipstick na lang yung ating ilalagay. So syempre, ayun mga sis, papunta na dito si Mo. Kasi tapos na siya sa kanyang nilakad. Mag-lotion na tayo para bongga na. So perfect itong lotion na itong mga sesong kasi sobrang ganda niya sa skin at ang bango pa.
So, lotion, tas meron na siyang moisturizer. Kaso nga lang, sa sobrang ganda ng moisturizer, naubos na yung moisturizer niya. So, mismong lotion na lang yung natira. So, gumagamit din kasi si Mo nito. Kaya ang bilis maubos. Ayan na. So, ayan mga seswang, tara na at bumaba dahil andyan na daw si Mo. Let's go! So, ayan mga seswang, welcome back! So, ayan dito sa ating bahay. Pero bago tayo mag-update doon mga ses, ipapakita muna namin ang mga halaman. Ayan doon sa aming bahay na ilalagay. So, ayan, meron tayo ditong makukulay na halaman. Ay, kagaya nito. Oh, ang cute-cute niya mga sis. Pasabog. Lumalaki po ba to? Or ganito na yung pinakalaki niya. So, ganito siya mga sis. Ano pangalan nito? Forget me not? Forget me not daw. So, ayan, di ba? Pasabog, ang gaganda. So, yung napanood ko kasi yung video nung sabi ni Mo na ano daw, yung dinidilaan daw, parang kulay pula yun. Parang alam ko yun, kulay pula na ganitong version siya. Pero, ang ganda sa mata ng ganitong kulay, di ba? Makikita mo yan sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay! Doon sa loob ng ating property, ganon. Hindi mismo doon sa loob. And may mga ganitong klase din. O, di ba? Pasabog. Ano naman tawag dito? Fern? Fern sale? O, fern daw. So, hindi din na natin banggitin ang pangalan kaya hindi man na tayo sure dyan. And may mga paganyan pa sila. Oh, wow. Di ba pasabog? Lalo kapag dinistribute na yan doon sa side ng bahay namin. And meron pa dito, ay may ganitong halaman si Mama dati. Tapos yung ganito niya, yung balde ng boysen. Ganun. Tapos yung iba mga since vulcanizing yung doon tinatrabawan ni Papa, yung gulong ng ng mga sasakyan yung ginagawa nilang yung lalagyan mismo ng halaman. So yung pinagtatanim-tanim ni Mama, nakakaloka. Pasabog ang gaganda mga sis. And hindi pa ito yung pinaka-final kasi meron pang mga idadagtag na additional dito sa bahay. And ayan, nakaka-excite mga sis na ipakita to. At ma-distribute na siya mismo doon sa ating bahay. Yun, diba? Kasi dito pa lang nila nilagay kasi nga puspusan na yung paggagawa nila sa loob. Nagagawa na sila doon ng mga decking-decking at kung anik-anik pa. So kaya mga sis, ipapakita muna namin sa inyo. Ayan, mag-start tayo dito sa labas dahil yung ating gate ay na final coat na nila. So, tignan mo pasabog na siya mga sis. And black na lang yung ilalagay dito para mag-complement naman sa ating bahay. So, ito yung pinaka-final niya na gray. Then, lalagyan pa siya ng pinaka-final. O, di ba pasabog? And naisip ko kanina pala, paano pala kapag sa labas ka magbubukas, hindi mo siya mabubuksan. Akyat na lang. Ay, pasabog. Oo nga kasi hindi mo siya magaganon. Hindi kakasya ang kamot. Pero since ipapaano naman namin ito yung electrical, automatic. So, syempre, hindi mo na need ibaba siya. Naisip ko lang kanina, sabi ko, paano pala siya buksan kapag galing ka sa labas? Hindi kaya. So, yun pala, iaano din naman namin siya. Ipapa-automatic. And dito din, mga seswang sa labas, and actually, dito walang masyado pang update kasi more on sa loob sila. Pero ayun yan, natapos na din yung mga tiling works nila dito and nakulayan na din yung mga wallings ng ating carport. And tara, pasok pa tayo kasi pinakita kong mini gate na nakakabit na. Ayan, nakakabit na yung ating mini gate. Wow, pasabog ang mini gate. O, diba? Pasabog. Diba? Mayroon pa tayong mini gate dito bago ka makapasok doon mismo sa looban. And nandun din pala yung ibang mga halaman na ikakabit dito. So, ayan, andito pa yung, ayan, may mga na, kulay-kulay na. Pero yun nga yung inaano namin kasi may mga discoloration pa. Kaya siguro hindi pa nila pinifinish para malaman pa nila kung meron pang mga tulo para isang ayos na lang. And ngayong araw din kasi mga nag-uulan-ulan. Ngayong buwan na to actually. Tapos kanina, nung umaga, medyo umambon-ambon. And ayan, so proceed na tayo sa iba pang area ng bahay na pwede nating i-update dito sa loob. Dito na tayo dadaan, di na tayo daan dun sa labas. Kasi nakita nyo naman And ayan, pina-final na din ni Kuya. Ayun, parang pag-skim coat yan siya. Para dyan sa mga chismis. And dito din, di ba? Ang ganda din na kulay ng gray, no? Pero mas maganda siguro kapag black kasi mas magko-complement siya mismo sa interior and exterior ng ating bahay. And dito naman sa side na to mga sis, wala pa masyadong nagaganap. So kaya pasok na lang tayo. Pero dito,
nakakabit na din yung mga planks para sa stairs. Ay, nakabalot lang siya ng mga dyaryo kasi nga syempre pinoprotektahan para hindi masyado malaspag, magasgasan. Pero ayan, halos lahat ng hagdan natin ay nakakabit na. 'Di ba? Kasi na-finalize na rin naman to and final na din siya na oro-oro ang umpisa and oro din ang tapos. So, oro, plata, mata. 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 Oro, o diba? Pasabog, oro-oro na siya mga sis. Nakakatuwa kasi talagang unting-unti na matatapos or natatapos itong aming bahay. And final na din mga sis, na dito na namin nilalagay yung altar. And hindi naman kami masyadong maraming ilalagay dito. As in may sabi ng interior namin na mag-a-add lang sila dito ng parang yung lamesa, console, parang ganun. Basta sila na yung bahala dito, papaganday nila yung aming altar, 'di ba? Para pasabog. Nga naman kasi katulad din sa House of Blessing, yung bago ka umakyat dito, kumbaga makikita mo agad yung ano. Kumbaga para hindi welcome ang mga ano dito, masasamang spirito, ganyan. And dito naman sa ating area na to, magiging ano na din talaga siya, snack bar. 'Di ba? Kasi parang noon pinag-iisipan namin kung magiging snack bar or altar. So okay na nga na doon na yung altar kasi nga naman kung magiging altar to, hindi na kami pwede maglagay ng mga kung anik-anik dito, 'di ba? Para respect din sa altar, kailangan altar lang siya, walang kung anik-anik na kahalo. So magiging snack bar na lang to since may mga kwarto dito, 'di ba? Para kapag may mga bisita kami, pwede silang kumuha ng mga pagkain, mga inumin, 'di ba? Para hindi sila mabagot at hindi sila magutom at magbaba-baba pa doon sa mismong baba. And tingnan naman natin yung mga kwarto kung may mga improvement ba, may mga update ba tayong makikita. So dito, ayan, napansin ko medyo malinis na. Pero gano'n pa rin yung mga orientation kasi wala naman na sila magagawa. Sabi nga naman nila, gagano mo na lang daw para hindi ka mabangga nga dito sa mismong pader. And meron dito na nakabit silang toilet. Ito yung smart toilet, yung igaganyan-ganyan mo na lang. Kusa na yan siya mag-flush. And syempre, meron din tayo ditong cabinet. So, andito na din yung ating water heater. So, hindi pa lang nila nakakabit. Siguro inaayos pa nila. And yung cabinet pa namin, hindi pa naaayos. And dito din, marami pa sila actually mga gagawin sa mga CR kasi magkakabit pa sila ng mga ilaw. Siguro hindi pa nila napafinalize yung mga electrical dyan. And dito din pala mga seswang, ang magiging eksena dito is ipapa-enclose namin ito kasi ang pinaka-final is dito yung glass. Tapos, i-close na rin namin dito para hindi nga matamaan ng tubig yung ating cabinet at para mag-last pa siya ng bonggang-bongga. So, magpapalagay na lang ng pintuan dito sa side na to. 'Di ba? Para pwede kang lumabas ganyan. Tapos, uma-earn na. Ganyan ang atake niya, 'di ba? So, tayo na lang talaga magagawa ng eksena para hindi mahilo ang mga contractor natin dito. Ayun, dito, okay na din, malinis na. May mga ilaw na din. Additional na lang ng cove light at saka yung center light natin dito. Kasi nakabit na rin yung mga glass natin dito eh. Ayan. Tapos ang aircon natin nakabukas na. Diba? So okay naman kasi hindi naman yan siya nababasa. So dito makikita mo ang kaganapan dyan sa ilalim. And itong room din pala mga seswang ay pinag-iisipan namin kung pwede ba siyang maging theater room. So pinag-iisipan pa lang namin. So comment down below kung ano magandang gawin dito sa room na ito. Para nga naman, diba? Kapag magnood-nood, kasama ang mga eksena, o ganyan. Meron sariling kwarto, diba? Para pasabog. So, comment nyo na lang down below kung ano yung magandang gawin dito sa isang room. Kasi before ang naano namin siguro dito magiging gym. So, parang ang maganda nga doon na lang sa baba yung magiging gym. Tapat mismo ng ating swimming pool. Para nga naman maganda yung view mo doon. Mas lalo kang ganahan magtatakbo-takbo, magwak-wak-wak, magpapawis. Kasi after nun, pahinga ka, pwede kang lumangoy. So, diba? Ganon ang mindset mo. And wala pa yung ibang mga namin dito, mga lock ng mga pintuan. Kasi siguro, madali na lang ata yun.
And ipapaano din kasi pala namin yung ibang mga pintuan dito, mga smart lock. So, ang mga magkakabit nun is from Kanzen Homes na. So, tara, lipat naman tayo dito sa another room natin. Yan. So, malinis na din dito. Nakatakip tong ating flooring ng sako. So, very good sila ganyan. Dito din, mga seswang sa isang CR. Ayan, naanuhan na dito. Nalagyan na ng niche, nalagyan ng mga sabon-sabon. And pinag-isipan nga namin nung una na palagyan ng ilaw. Kaso nga naman, basa siya lagi dito. Baka naman hindi siya tumagal. So okay na yung ganyan. Nalagyan lang siya talaga ng sabon. And nakabit na din yung ating ganito. Dito ba talaga? Di ba hindi? Hindi yan dito talaga. So hindi pa nga nila naasikaso kasi more on sa baba sila lahat gumagawa. So tinatapos lang nila yon. Then after, lahat ng mga kailangang i-retoke, retouch, yun yung gagawin na nila dito sa taas. And meron na din siyang toilet dito. Oh, di ba? Tapos cabinet. So more on mga finalization na lang ang gagawin nila dito sa isang CR natin. Di ba? So more on center light na lang talaga yung kulang. Dito din center light na lang kasi alam ko merong cove light na to. And dito naman mga seswang sa labas. Ayun. So andito din pala actually yung mga magaglass namin. So kino-continue nila yung mga ibang glass work. So para ma-finalize na din. And parang pagkaalam ko yung sa hagdan namin, yung railings ay hindi pa magagawa. Gawa nga ng mga kulang-kulang pa yung ginagawa nila doon. Kumbaga hindi pa tapos. So syempre kapag nalagyan na yun ng glass, paano yun? Di mabasag na lang yung glass. So, ayan. Di rin namin sure kung naayos na nila yung ditong tulo sa loob. Kasi tumutulo yan dyan sa loob kahit naka-close. Kapag umulan, nasa loob yung tulo niya mga sis. Nasabi mo na ba yun? Hindi pa. So, excited din ako magbigay ng update sa baba kasi ayun ang daming gumagawa sa baba mga sis. So, medyo perfect ang update natin dyan. So, kaya tara na at bumaba. So ayan guys, dito sa ating hagdanan. So actually nagkaroon ng discussion kami dito. Kasi andyan na nga yung magaglass sa amin. So, ang original design kasi guys is dapat first step talaga is ikakating nila dito yung mismong parang ipapasok dito yung glass. Or may second option yung maglalagay ng clip. And yun nga, we decided na wag na lang siyang first step ilalagay yung mismong ng glass. Kasi nga, pagka ganun pa yung mangyayari ay mas matatagalan pa. Kumbaga, first step is hihiwaan based sa laki ng glass. Kumbaga, ang mangyayari, nakaipit yung glass sa mismong steps ng hagdanan. So, sabi ko kasi eventually baka yung tibay ba maapektuhan din. So, sabi ko, lagyan na lang ng clip. Kasi ang original design talaga ay naka-embed talaga siya mismo sa may hagdanan. 'Di ba mo? Yes, mga seswang. And inisip din kasi namin na kapag ilulubog yung mismong glass, mahihirapan kami sa paglilinis. So, okay na yun na. Yung isang option namin para nga iwagwag na lang, mabilis na lang linisan, ganyan. Dahil nga ang laki nito mga sis, di ba? So, mahirapan talaga tayo maglinis niyan. So, parang kung doon pa lang sa hagdanan, parang kainin ka na isang oras. What more pa kapag buong bahay. So, anyway, yung isang update din dito mga seswang, yung isang winowary namin, yung aircon. Ayan, so finally, matatakpan na siya at hindi na mababasa at mabababad ang ating aircon. Pero ang tanong, gumagana pa ba yan siya? Malalaman natin kung gumagana pa yan kasi ilang araw yan siya nababad. Diyan ba yan siya masisira? Or kasi pwede naman siya mabasa? Hindi tayo sure. Basta paandarin na lang natin yan before ma-turn over to. Then kapag sira siya, alam mo na, sila ang magpapaayos or magbibili ng bago dyan, di ba? Pero ang importante is mako-close na nila yung mismong bintana dyan para nga naman pag ulan kasi mga sis talaga kahit anong takip mo may mga tulo pa din and maapektuhan yung ating aircon. So tara baba na tayo para sa mga iba pang update natin dito sa bahay. Let's go. And dito din pala mga seswang sa ilalim ng hagdanan namin. Pwede na ba yan? Ayan. So dito is magkakaroon ng halaman. So marami ding mga nag-comment dun sa last vlog namin na bonsai daw yung ipalagay dito. Pero kasi hindi kami sure kung mabubuhay ang dito, bonsai sa loob. So pero let's see mga sis kung ano yung mga ilalagay ditong halaman. Ano kasi nasa siya, inside. So pang inside lang to, inside plants, ganyan. And dito pala, dahil meron pala sample dito sa hagdanan. So ganito pala mga sis.
Ayan oh, yung parang clip na lang siya. So ito yung mismong naka-fix tapos parang ipapatong na lang dyan yung mismong glass. So ayan dito. Pero i-check pa daw kung i-approve. Pero parang okay na din yung ganyan para mabilis nga naman siyang linisan compare sa mismong nakalubog. And ayun. And andito na din pala yung ibang mga mga lalagyan ng halaman. Ito is para sa mga malalaking halaman na ilalagay kasi nga 'di ba? Ang worry namin is masyado mababa yung fence dito. So lalagyan siya ng mga mahabang mga halaman. And ayun, ang daming mga nagko-comment na wag daw kami magpa-bamboo. Bet namin yung bamboo mga sis, pero siguro kung maglalagay kami ng bamboo, ipapalagay din namin sa ganito. Kasi sabi nila, ang dami nagsasabi na makakasira daw siya sa pundasyon ng bahay kasi parang yung ugat niya kumakalat, ganun. So baka ipalagay na lang namin ng ganito kasi yun yung naisip namin na magandang halam na ipalagay dito para kahit papano yung privacy, hindi tayo masyado makita doon sa labas kasi nga ang baba ng ating mga fence. So dito din, sa pool area natin, hindi pa nagre-resume yung ating pool pero yung mga side na to, ay natapos na nilang lagyan ng WPC decking. O, di ba ang ganda yan? Lakas maka-resort talaga yung atake. O, di ba palibot na yan siya mga seswang. And yun na lang yung fina-final nila. Pero siguro ngayong araw is matatapos na to. Kasi tignan mo na sa gilid na sila banday. So, ilang mga na lang yan. Ilang pirasong mga na lang yan, WPC na decking ilalagay. So, ayan o, di ba? At saka anong oras pa lang, o maaga-aga pa lang. Feel ko matatapos nila yan at makakabitan ng WPC at mapapalibutan. Then, after nun, kaya nang papasok si pool. Yung pool hindi pa. Kasi nga may pa kami, mga halaman si plants. Pero yung landscaping, tomorrow daw papasok. So, baka magsabay-sabay si pool. Habang nagpa-plants, nag-aano na sila dito. Hindi na dumiyan yan siya. Or after na siguro ng plants, ng landscaping, para more on isahang linis na lang ng ating pool at lalagyan na siya ng tubig. So, ayun mga sesong, sobrang nakaka-excite ang mga kaganapan dito sa bahay kasi palapit na yung pag-turnover nila. Kasi 4 days? 4 days na lang mga sis. Tapos mag-update sila 3 days before. Ay, paano yun siya? Isang araw na manganta mo. And dito pala punta tayo sa likod kasi may ibang mga halaman na i-deliver dito. Kaso nandito sa likod. And then yung ibang mga halaman kasi is nandoon sa harapan, sa labas. So nakilagay mo na kami sa kapitbahay since hindi pa naman sila naggagawa doon. So andito yung ibang mga halaman. OMG, magiging plantito at plantita talaga tayo for today's video. Gusto mo yun? So dito tayo matututo magdilig, gumising ng umaga para magdilig-dilig, maglinis, magluto. Ganyan ang eksena niya. So medyo marami-rami itong mga sesong. Diba? Pero yung nga namin, hindi ganyang bultuhan. Kumbaga, i-distribute yan siya ng maayos para ayaw namin na ganyang kabulto kasi kapag ganyan, yan yung talagang babahayan ng mga lamok. So kahit siguro ilang piraso lang sa isang side na ganun para hindi masyadong crowded din yung ating mga plants. And ayun, doon sa likod is na din sila, nagtitik-tik na din sila kasi pina-finalize nila yung bakod doon. Kasi parang yung dong bakod na lang sa side na yun, yung hindi pa nila natatapos kasi kulay semento pa siya. Pero yung more on palibot dito ay meron na ding mga pintuan. Ang ganda nito, parang pang resort talaga siya. Oh. Tsaka hindi siya mauga. Kaso nga lang, di tayo sure kung pang matagalan. So, ayan, maurang gidangat na to, ani. So, punta tayo dito. Ito yung mga lalagyan ng mga halaman, mga sis. Yung mga hindi na pinalagyan ng WPC hanggang doon. And yung doon sa side, bawat side ng bahay, may mga plants din yun siya. And sa harapan mismo ng bahay. So, ayan mga sis, kinakabit na yung glass natin. Diba? Kahit umulan siya magdamag dyan, hindi tayo mag-worry kasi meron na siyang takip. O, diba? Yan. Hamunin natin yung ulan. Pag nakabit na, wag mo na ngayon kasi hindi pa nila nakabit yung salamin dyan. Ayan na. O, diba? Malapit na.